Nobeltran, SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong ika-24 na linggo sa karaniwang panahon ng simbahan, hinihimok tayo ay naanyayahan na ipanalangin ang mga katikista na siyang nagpapaliwanag sa mga kabataan ng katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. Isama na rin natin ang lahat ng ALS learners, Alternative Learning System. May 21,000 na ALS naka-enroll ngayon. Online learning po yan sila lahat. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tinuhog ng sibat ang iyong puso upang mapatawad ang aming mga pagkakasala. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako'y kanyang iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay
sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Pinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya ay walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon, babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinaalis siya. Ngunit pagkaalis niya ron, nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod yon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito ay makapagbayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari, sinumbong ang nangyari. Aya't pinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagbakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring maawa sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong mga kapatid. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpapatawad ang paksa sa linggong ito. Sa unang pagbasa, sinabi na ang Panginoon ang siyang maghihiganti. Patawarin mo ang iyong kapwa sa kanyang pagkukulang. Pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, papatawarin ka rin naman gaya ng ating panalangin sa Ama namin. Patawarin mo kami sa aming mga utang, mga pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo na kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kung halos kamatayan man na ikaw ay nasaktan, pinagbintangan, pinagtaksilan, yung
munting kamatayan na yon ay para sa Panginoon. At sa Ebanghelyo, sinabi dito, pinatawad tayo ng malaking utang, 10 milyong piso ang sinabi sa Ebanghelyo. Hindi natin mapatawad yung ating kapwa na 500 piso lang ang utang. Kasama na yan sa ating karupukan. Yung aso nga na natutulog, pag natapakan mo, kakagatin ka. Instinct. Kaya tayo rin, kung sa tingin natin, nasaktan tayo, kung hindi natin gagamitin ang ating pag-iisip, instinct din na maghiganti tayo. Lalo na, may mga kultura tayo na mapaghiganti. May mga tribo pa nga, pag nasaktan mo sila, tatanim ng puno, hindi nila puputulin ang kahoy na yon hanggang hindi sila nakapaghiganti sa iyo. Sa amin sa Mindanao, mayroon doong rido, family feud. Nasaktan mo yung isa sa pamilya, kailangan paghigantihan mo yung pamilya doon. Nagiging pamilya na ang labanan. Minsan hindi na alam ko ano ang dahilan, basta namatayan kami, papatay din kami ng 2 sa inyo. Inabot ko pa sa Cavite nung matagal na, seminarista pa kami. Doon, pag walang puntahan sa huwes, pag nagkataon, nagkiganti din sila. Pero hindi nga yan maganda. Hindi naman inutos sa atin ng Panginoon na walang dahilan. Bakit tayo magpapatawad? Sinabi na sa Fiddler on the Roof, kapag ang patakaran na sinusunod natin ay yung mata sa mata at ngipin sa ngipin, hindi magtatagal, bulag at bungal na tayong lahat. It has to stop. Kailangan may pipigil dyan. At ang pipigil dyan sa ating pagiging mapaghiganti ay ang pagpapatawad. At yun, hindi natin kaya. Nahirapan tayo. Lagi tayong nagdadasal. Pero, pag may nakasakit sa atin, hindi tayo nakakatulog sa gabi. Nag-iisip, paano ko kaya maipaghiganti yung nasugatan kong puso. Samantalang yung pinaghigantihan mo, himbing na himbing, ikaw, insomnia, high blood pressure, at baka atakihin ka pa sa puso. Wala rin namang mangyayari. Patayin mo man, hindi na maibalik yung dangal mo. Kung pinatay niya ng anak mo, papatayin mo rin yung anak niya, hindi maibabalik ang buhay ng anak mo. Kaya, pinapakita po sa atin ni Saint John Paul II. Binaril siya, nimimitag siya 5 beses ang tamaan. Kamuntik nang mamatay. Ang tagal noong operasyon sa kanya. Pero, nung gumaling na, halos hindi pa nga nakalakad, pumunta sa kulungan. Nimimitag siya, niyapos at pinatawad. Pero nakakulong pa rin yung nanakit sa kanya. At yan, ang ibig sabihin ng ating pananampalataya. May mga tao kasi na wala ng pagbabago. Kaya pag nakapatayan, kinukulong natin para matigil na yung kanyang pagpatay. May mga tao na sociopath, psychopath. Hindi nila maubos maisip yung sakit na dinudulot nila sa iba. May maling koneksyon sa kanilang mga utak. Kukulong natin yan. Tayo magpapatawad, kagaya ni St. John Paul II, kagaya ni Nelson Mandela, kinulong ng 28 taon. Paglabas niya, siya ang naging presidente, pinatawad niya lahat yung mga puti sa South Africa. Kaya kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Narito po tayo
sa dambana ni Jesus ang banal na diwa. Sa theology, sinasabi na kailangan natin ang banal na diwa para mabigyan tayo ng lakas. The divine word as power. Kailangan natin ang banal na diwa para mabigyan tayo ng kahulugan. The divine word as meaning. Kailangan natin ang banal na diwa para mayroon tayong inaadhika, pinipithaya, minimithi, nilulunggati. Kailangan ng tao na mayroon siyang pangarap, the divine word as hope. Pag naibigay sa atin ng Panginoon yan, madaling magpatawad. The divine word as strength. Because He gave the example. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Samantalang pinapako ang kanyang kamay at paa, pinatawad na kaagad. Kung nahirapan tayong magpatawad, hingi tayo ng lakas mula sa banal na diwa para hindi na lalalim pa ang hidwaan. Yung mga Pilipino, mahilig yan magtanim, nangungumpisal. Father, nagtatanim ako ng galit. Sabi ko, tumubo naman. Kasi minsan tayo dinidiligan natin, iniisip natin na hanggang grabe na yung ating galit kaysa noong simula pa lang. Kailangan natin ng lakas mula sa banal na diwa. We need the power and the strength from the divine word to overcome our own weakness and our difficulty in forgiving so that we can triumph over our vengefulness. Ang pangalawa, kailangan natin ang banal na diwa para mabigyan ng kahulugan yung ating pagpapakasakit na lunukin na lang natin yung ating pride, patawarin natin, huwag na nating paghigantihan, bahala ang batas sa Kanya. Kailangan naman ang batas para sa kaayusan. So may kahulugan. Sabi sa pangalawang pagbasa, pag tayo ay namatay, namatay tayo kay Kristo. Pag tayo ay nagpatawad, nagpapatawad tayo kay Kristo. Naging atin yung kanyang buhay, naging atin yung kanyang misyon. Yun ang kahulugan ng pagpapatawad. Maliban sa kahulugan na expression of gratitude bilang pasasalamat. Pinatawad ka ng 10 milyong piso, patawarin mo na yung 500 piso na utang sa iyo ng kapwa mo. Eh yung kasalanan mo nga, walang hanggan yun dahil yung Diyos na nilapastangan mo, walang hanggan. Walang hanggan din dapat ang pagkukulong sa iyo, ibubulid ka sa impyerno, nawala na yon dahil namatay si Jesus sa krus. Yun ang kahulugan ng ating pagpapatawad. At maliban pa doon, mayroon tayong inaasam-asam na bituin. Ito yung ating inaadhika, ito yung ating pinipithaya, ito yung ating nilulunggati at minimithi. Nasabi sa prepasyo, mamaya, naglagak sa amin ang iyong anak ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Ito yung ating pangwakas na tadhana. Huwag tayong mailihis dahil may sama tayo ng loob. Minsan sa ating buhay, nagbibilang tayo ng tipaklong sa ating paanan, nabubulagan na tayo sa bituin na binibigay sa atin ng Panginoon. Itong bituin ang dahilan kung bakit narito ka sa sansinukob na ito kasama ng mga planeta, bituin, galaksi. Yan ang dahilan para mabuhay ka. Umasa na maging kaisa sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya sa misa pong ito, ngayong linggo, hilingin natin sa Panginoon na may bigyan tayo ng lakas na magpatawad, na may bigyan ng kahulugan ang bawat sandali ng ating pagpapatawad at hindi tayo mailihis sa ating pagtingin sa pangwakas nating tadhana. 30 taon ako sa Smoky Mountain, ang dami ring pasakit,
na tinanggap ko ron dahil sinisiraan ng marami. Minsan, yun pang natulungan mo ng malaki, yun ang nagkakasakit sa'yo. Pero, ang pangarap, magkaroon ng pabahay ang 20,000 mga dating basurero sa Smoky Mountain. Nangyari po yan. Para hindi nilihis ng pasakit na tinanggap ang pangarap na maitaas naman ang antas ng buhay ng mga taga Smoky Mountain. Yan po ang ating panalangin. Panalangin natin ang mga katekista na sana maabot nila yung mga kabataan at ito ang kanilang mensahe. Ang mga bata ngayon medyo marupok na. Kaunting problema lang, papakamatay na. Kaunting cancel lang sa social media, in-unfriend sila, nagmumukmok na ng 3 araw. Kailangan nila ang banal na diwa. Kailangan nila ang lakas, kailangan nila ang kahulugan, kailangan nila ang adhika. Panalangin natin na lahat ng katekista ay magkaroon ng biyaya to communicate para maipahaliwanag ito sa paraang maintindihan ng mga kabataan ngayon na wala nang inaatupag kundi yung kanilang mga cellphone, yung K-pop, yung Mobile Legends at kung ano-ano pa. Kailangan nila ang banal na diwa, sana maipaliwanag ng mga katekista at ang dapat, sabi ng Santo Papa, ang unang katekista ay yung kanilang mga magulang. Panalangin din natin ang mga ALS na ang programa ng gobyerno sa kanila, ng DepEd, ay magbigay sa kanila ng pag-asa sa isang magandang kinabukasan. Magsitayo po tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa mapagpatawad na Diyos at ang pangako ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, ganap tayong pinatawad ng Diyos, ay inaasahan din tayong magpatawad ng ganap sa ating kapwa. Manalangin tayo sa ating Ama, na mapagkalooban tayo ng banal na diwa, ng lakas, kahulugan at adhika upang maisabuhay natin ang tungkuling ito. Buong pagtitiwalaan nating sabihin, Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Para sa simbahan, mapuspos nawa siya ng awa at habag sa kanyang mga nasaktan, at sa halip, manaig ang paghilom at pagpapatawad. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Para sa mga nahihirapang magpatawad dahil sa dinaranas nilang pagwawalang bahala, kawalan ng interes sa kanila at diskriminasyon, naway maliwanagan sila ng awa ng Diyos upang buksan ang kanilang puso na magpatawad at papaghariin din sa bawat pamilya ang kapatawaran sa bawat isa. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Para sa bawat isa sa atin na hindi naniniwala na kailangan ng kapatawaran,
Nawa ang grasya ng Diyos ang magdala sa atin sa pagsisisi, pagpapatawad at pakikipagkasundo sa mga taong ating nasaktan. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Ngayong ipinagdiriwang natin ang linggo ng mga katekista, ipanalangin nating maging tunay na saksi at gabay sa mga kabataan ang lahat ng mga katekista sa pamamagitan ng kanilang mga salita at gawa sa pagpapalaganap sa pagmamahal at awa ng Diyos. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Para sa ating mga mahal na yumao, kamtan nila ang kagalakan sa langit, kasama ang mga anghel at mga banal. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Ipanalangin natin ngayon ang kahilingan ng ating pamayanan at mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. O Diyos, pagpanibaguhin mo ang aming mapagmatigas na puso. Tulutan mo kami ng grasya ng pusong mapagpatawad at mapangunawa sa tulong ng banal na diwa. Batid namin kung wala ang iyong tulong, wala kaming lakas upang magpatawad. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama na Kristong anak mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming magpangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatapasan namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman.
Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa kanoning paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyan natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay, ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang sila'y mabubuhay, lalong-lalo na ang mga naglingkod sa iyo bilang mga katikista at yumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay binibigay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin natin na patawarin ang ating mga sala para ng pagpapatawad natin sa nagkakasala sa atin ayon sa turo ni Jesus, ang banal na diwa. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iatya mo kami sa lahat ng masama. Nihilingan namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ng banal na diwa sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na diwa ng Diyos. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggal lang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Nalangin tayo. Manawing mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaaring silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo po ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael, ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Reynadimitz, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo na mapagmahal na Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ng banal na diwa. Salamat sa Diyos.